ikaw, na-diagnose kayo way back 1993. Yes. Baka mas malala Opo, ang opo. stigma noon, ano? Pwede mo ba kaming kwentuhan ng kahit maiksi lang kung paano mo ito nalaman at paano yung naging pagharap mo sa chapter na ito ng buhay mo, Bobby? Ito yung panahon na pa-abroad po ako noon. Supposedly ako ay sakay ng cruise ship at isa sa mga requirements ng US Embassy, kasi US pa puntayin na yung aking aking pupuntahan na sasakyan na barko. So, requirement ng US Embassy ay ang tawag pa ng unang panahon ng age test. Wala pa, hindi pa HIV test nun. So, yung nag-apply ako ng visa at isa sa requirement yun. At nung nagpa-exam, nagpa-test ako, yun nga, naging, luckily yun at hindi ako hindi ako natuloy dahil na-diagnose ako ng HIV. Panahon na yun. At ito ang naging dahilan kung bakit ako ay napahinto ng aking ito na aking balak na pag-abroad. Tapos, paano na ang naging after nun? Siyempre, gumuho. Yun yung ano mo eh. Yung panahon na yun, akala ko hindi na ako makakapagtrabaho ulit. Aha. So, dahil hindi pa naman ako makapag-resign noon, so nagtutuloy pa naman sa dati kong pinagtrabahuhan. At yun yung panahon na wala pa antiretroviral drugs, wala pang gamot, noong 1993. Kasi noong 1993, diyan pala nagkakaroon ng panel ng MONA noon, si Magic Johnson pa nga. Yung sa ECT, yung ECT kasi that was invented by Japanese scientists, doctors. So, ako ay nakapag-stop ng ARV noong 1996. Bahagi ka ng clinical trial? Yeah, clinical trial po. Sa RITM, Research Institute for Tropical Medicine. Isa po ako sa mga nauna na mga nag-take po ng gamot dito sa Pilipinas. Doon po under sa clinical trial po sa RITM. So, napagod po ako. Pero ito yung panahon na bago po nangyari iyon, merong pag-aakala ako na 3 years na ngayon yung buhay ko. Kasi wala talagang gamot nun eh. Noong 1993. So, nag-aantay na lang ako na baka sakaling kung hindi ko alam, kasi hindi namin alam kung mabubuhay pa kami. Yes. Wala pa kasi talagang gamot nun. So, umiinom lang kami ng ampalaya nun. Inaano siya, blender yung ampalaya. Kasi yun yung sinadjust sa amin ng mga doktor namin nun. Wala pa kasi ang terapeutic. So, yun yung naging buhay ko nun. Hanggang nagkaroon ng gamot noong 1995. Nag-stop na rin siya dito sa Pilipinas. So, mapanood ako dahil nakasama ako doon. So, doon na ako lumakas ng loob ko. So, nagkaroon ako ng pag-asa. Pero, ilan lang kami. Kaunti lang kami yun. 15 lang yata kami ng mga panahon na yun. So, Bobby, kailan na-achieve na undetectable yung status mo na? Ano po? Naging undetectable ka, how many years after? How many years after po, alin? Na undetectable na yung virus. Undetectable po yung virus. Kasi that time, ang inaano sa amin na CD4 meeting na sa amin. Pero ever since naman, pag inaano kami, ang tinetest kami, ay tumataas ang ang CD4 count ko. And then eventually, nagkaroon ng viral load, undetectable naman kami kaagad. Kasi ever since, hindi naman naging undetectable naman kaagad ang viral load ko. Until now, I was in my early 30s na panahon na nag-antiretroviral treatment ako. Na-diagnose ako nasa 20s pa lang ako, late 20s. Now, I am 52. Going to 52 na po ako ngayon. So, hanggang up to present, ay undetectable pa rin ako. Praise So, hindi ako God. nagkakasakit. So, napakalaking tulong po ng antiretroviral treatment. Siguro, bilang isang person living with HIV, it's been 3 decades, no? 30 years, and you're okay. You're, you sound good. So, ano siguro yung maibabahagi mong paalala, mensahe sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, lalo na kung
sa tingin nila ay they should get tested? Kasi sa ngayon po, ay napakalaki na ng ating populasyon. Nasa 148,831 as of March ang ating numero na recorded natin na HIV positive dito sa Pilipinas. So out of this, ay meron po tayong loss to follow up or yun, hindi na nag-stop na sila ng pag-attain na antiretroviral treatment. Around 33,800 plus. So napakalaki ng numero. Napakalaking numero nitong ang laking porsyento kung hindi na huminto pag-take ng antiretroviral treatment. So, kinakailangan may magawang paraan ng gobyerno ang ating mahanap sila ulit at may pabalik. Ma-return to treatment sila para mabuhay sila ng normal na kagaya ko. Ano pa naman you can live a normal life na just like anybody else. Kagaya ko. Ako nga yung isang ehemplo Ako yung living proof na talagang pwede. Kinakailangan lang, mahanap natin itong mga nawawalang mga pasyente na nahinto at magawa ng paraan ng ating mga gobyerno at katulong din ng LGU. Kasi meron kasi mga programa at advocacy rin ginagawang LGU sa ngayon na sana ay naaayon sa pag imbis na magkaroon ng takot. Kasi nangyayari kasi na nagkakaroon ng diskriminasyon pa rin, na nagkakaroon ng na-emphasize yung nagkakaroon siya ng stereotyping pa rin, na dahil sa mga HIV ay nakukuha lang ng mga bakla, ng mga drug addict, ganyan. So, imbis na magpatuloy pa rin mag-take ng gamot ang mga ibang mga clients ay natatakot na nagtatago na. At dito rin dumadami. Kasi ito mga loss to follow na ng mga pasyente, ito rin yung mga pinanggagalingan na dumadami. Nagpakadami pa rin. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga actividades na ginagawa nila. So, sana ay magkaroon ng programa ang ating gobyerno na at magkaroon tayo ng advokasya na ito ay makakasugda para sa pagpapatuloy ng pag-inom ng gamot ng mga nakakarami.